Bakit nga ba bumabaho ang kipay? Let me explain something. Ayon sa mga ukit sa kuweba ng Cordillera, ang mga sinaunang Maria Clara ay gumagamit lamang noon ng dahon ng saging bilang pantapal tuwing sila ay dinadatnan. Wala pang feminine wash noon, kaya raw amoy talagang fresh from bundok. Ang amoy kifay noong unang panahon ay tinatawag na alingas-ngas ng diwatang ina na sinasabing nakakabuhay ng patay pero nakakapagpaubo naman ng bata. Noong panahon ng Kastila ay si Melchora Aquino daw ang unang gumamit ng pinaghalong gugo at kalamansi sa kifay. Kaya nga siya tinawag na tandang suara. Kasi raw kahit tandang manok sumusuko sa bango niya. Itinatag din naman ni Gabriela Silang ang grupong Kabanguhan ng Kababaihan sa Kabanalan or tinawag na KKK na layuning linisin ang mga kuweba ng bayan. Subalit nabuwag ang kilusang ito nang maubos ang supply ng tawas sa Pilipinas. Kaya naman ngayon ay magmimigay ako sa inyo ng mga trivia kung bakit minsan maamoy ang kifay. Amoy isda na kasi may bangus na hindi na ilabas noong Holy Week. Sabi ng mga matatanda, kapag pinalampas mo ang mahal na araw na hindi ka naghilod ng asin sa kifay, natitirang amoy ng paksiw ang iyong kapalaran. Kapag walang ligo, nagiging balwarte ng mga lamang dagat ang kifay, kaya ito nagkakaamoy. Ang kifay ay parang aquarium. Kailangan ng maintenance at filtering system. Kung hindi nalilinisan, may tendency itong pamugaran ng amoy pawisang hito. Amoy pugon kasi galit yan sa'yo. Kapag sunod-sunod ang stress, broken-hearted ka at hindi mo binibigyang oras si Kifay, nagtatampo yan. At kapag nagtampo, naglalabas ng amoy katulad ng nasusunog na ginataan. Huwag mo din naman kasi yung ituring na parang tunnel lang. Isa siyang temple. Respect the Kifay. Amoy bulok kasi nagrereklamo yung kifi mo sa diet mo. Ayon sa hindi pa kilalang scientificong lasing, kapag ang babae raw ay puro chicharon, bawang at milk tea ang kinakain, naglalabas ng amoy tinitimplang sinigang ang hininga ng kifay. Kaya dapat labanan ang asim gamit ang gulay, hindi gluta lang. Buwan ng Hunyo, buwan ng pag-amoy ng kuweba. Dahil humid ang panahon tuwing Hunyo ay nagkakaroon ng pawis ng hiwaga sa mga parte ng katawan na hindi masyadong nasisikatan ng araw. Kaya girl, wag puro pabango sa leeg. Pabanguhan mo rin si Kifay. Gusto ko lang magbigay ng huling paalala na hindi mo kasalanan kung minsan may amoy na masama. Pero ang kasalanan mo ay yung wala ka man lang ginawa.